Kumusta mga tol? Kumusta? Muling magbabalik si Tol, ang Birador. Pasensya na kayo kung medyo matagal-tagal na hindi nagkikita-kita dito sa ating channel sapagkat marami tayong restrictions na natanggap mula kay YouTube. Dahil isa tayong Birador doon sa pandemic nila. Ngayon mga tol, lipat muna tayo dito sa usapang politika. Ngayong umaga na ito napanood ko ang interview kay Binibining Maharlika ng SMNI. Ang ganda ng kanyang mga sinabi at ito ay tinutumbok talaga nito ang problema ng ating bansa. At alam nyo ba kung ano ang mga sinabi niya? Tahasan niyang inakusahan at itinurong mastermind sa lahat ng mga katarantaduhang nangyayari sa ating bansa ang First Lady ng ating bansa na si Ginang Lisa Marcos. Ayon kay Maharlika, siya ang punot dulo ng ating paghihirap ngayon dito sa ating bansa. Palakpakan natin siya. Kiss natin siya. Palakpakan natin siya. Maganda yun. At ayon naman kay Atty. Glinchong, napanood ko rin sa kanyang minsan sa live ni Atty. Glinchong. Tinawag niya ring national problem si First Lady Lisa Marcos. Sarap. Palakpakan natin ulit siya. Ngayon mga tol, isi-share ko sa inyo itong balita, itong kwento, itong balitang napanood ko galing sa SMNI. Napanood ko ito kanina, kaya isi-share ko sa inyo. Ngayon, nais kong samahan nyo ako. Pasuyo naman, paki-share, like, at kung gusto nyo i-subscribe itong ating channel, paki-subscribe na rin. Ngunit bago yan, dito muna tayo. Hoy, 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 hoy. Bumisik ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Meron na bang silent martial law sa bansa? Matagal na, Admar. Matagal na. I mean, siguro nag-start talaga yan nung in-expose ko yung tungkol sa smuggling na involvement ng mag-asawang ito at ng kanyang pamilya. So, January of 2023 pa lang hanggang sa ngayon, silent martial law na. Even po ang mga empleyado ng mga nasa gobyerno ay sobrang dinidiktahan. Isa sa mga expose natin na even ang kanilang mga Facebook page ay kailangan open sa kanilang mga computers, particularly sa Presidential Communications Office, na yung mga nagtatrabaho dyan, dapat ang Facebook account ng mga empleyado ay open, na parang bukas kahit sinong pwedeng makialam. And nire-required na mag-comment, mag-like, mag-share sa panggobyernong, yung mga post ng President ni Marcos Jr. So, gustong, di ba, noong January ay nag-release sila ng internal memo doon sa kick-off party nila noong January 28. So, kasabay po yan, okay? Kasabay po yan ay inutusan, mga kapulisan, lahat po ng ahensya ng gobyerno na mag-share, mag-comment, mag-like doon sa kanilang rally. Tanungin ko kayo, Admar and Jade, tama ba yon na puwersahin ang mga empleyado, mga kapulisan, o mag-share kayo, mag-like kayo, kahit ayaw mo? Dapat may kalayaan tayo na mag-share and mag-like. So bakit dinidiktahan tayo ng gobyerno? So ang silent martial law, nagsimula pa yan January of 2023. Ano bang masasabi mo dito sa napakatinding prayer rally ng key leaders ng Kingdom of Jesus Christ at ng iba pang mga sektor, panawagan laban sa mga katiwalian ng pamahalaan at iba pang issue? Well, ako po ay masayang-masaya dahil kung hindi ako nakilala pa ng mga nanonood ngayon, ako po ay 2022 pa lang ay nanawagan na mag-speak up day, magsalita ang taong bayan sa lahat ng mga katiwalian, panggigipit ng Marcos administration.
At ngayon nakikita ko na hindi na lang po si Maharlika at ang iba pang mga palangga o yung mga nanonood sa akin channel, kundi kasama ko na kayo. At ang milyon-milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at napanood, nasusundan ko ang inyong mga programa and of course itong Speak Up Day o itong pagpapahayag ng inyong sakit na nararamdaman dahil sa opresyon at supresyon na ginagawa sa SMNI at sa pangkalahatan ninyong KOJC. So at nakita ko rin Admar and Jade na genuine, okay, and organic yung mga nandiyan sa rally ngayon. At yung una yung rally, ramdam na ramdam ko na galing sa puso lahat. Hindi lang yung katulad ng iba na mga ibang rally na nababayaran o pinipilit ng gobyerno na umattend, katulad sa kanilang kick-off rally noong January 28. Pero ito'y ramdam ko bilang isang kasama ninyo na sabi ko nga 2022 pa lang na talagang nag-voice out na dahil sa mga nakita kong irregularities and syempre pang-aapi ng gobyerno ito. I'm so happy. Thank you. At magkasama na tayo lahat ngayon dito. Ma'am, gaano ba kahalaga yung pakikiisa ng mga Pilipino, lalo na yung mga loyalista? Napakahalaga dahil unang-una, wala namang gobyerno kung walang tao. So kaya naman nandiyan ang presidente at iba pang mga leaders dahil sa atin. So napaka-importante na maging hindi lang ang KOJC, hindi lang ang mga viewers ng Boljak TV, ng Maharlika Network, kundi lahat ng Pilipino dahil nakasalalay po ang kinabukasan nating lahat ng mga susunod na henerasyon kung papayagan natin na patuloy na tinatrato tayong ganito, na hindi tayo pinapakinggan. So napakahalaga na lahat, hindi lang religious group, kundi buong sambayan ng Pilipino na mag-voice out, na mag-speak up, na sobra na yung ginagawa, hindi pinapakinggan yung hinaing ng taong bayan. Unang-una dyan, yung issue ng smuggling about pulburon. Maraming issue na tinakal ko sa aking vlog everyday na hindi ito chismis lang dahil naisabalita na at naunahan pa nga natin minsan yung mga ibang mainstream media, di ba? But again, lahat tayo dapat maging part nito. Dahil ulit, nakasalalay po ang kinabukasan ng bayan sa ating mga boses. Ito lang yung power natin eh. Wala tayong pera, wala tayong baril. And we want peaceful assembly para marinig yung hinaing natin. Pero sa nakikita nyo naman, hindi po tayo pinakikinggan. Sa halip, ginigipit tayo. Katulad na nangyari sa inyo, SMNI, and kay Pastor Quiboloy. At ito ba ay strategy? Ano ba sino ba ang nasa likod? Alam ko na may mention mo na yan, nababanggit mo na sa iyong mga vlog ng administrasyong ito, ang pagsupil sa pag-target kay Pastor Apollo Quiboloy at ng SMNI para subukang supilin yung ginagawa ng administrasyon, no, na napapaulat na korupsyon at marami pang issue. Ang nasa likod nito ay ito ba strategy ng Malacanang sa tingin mo, Ma'am Maharlika? Bulok na strategy. So, yung tanong mo kung sino nasa likod nito, alam na alam ko kung sino nasa likod nito. Kasi tahasan ko pong inaakusahan ang First Lady na si Liza Marcos, ang tawag ko nga dyan, ahas. Dahil Agosto pa lang po of 2022 ay ako ay nagsasalita na tungkol sa maraming ahas, may babaeng ahas sa Malacanang. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito at lalo na yung paggigipit sa inyo, sa SMNI. November 18 po, hindi pa kayo, okay pa kayo eh. Yung channel nyo, your guys are just reporting kung ano ang even good things about the government, nagre-report kayo. Pero ako November 18 pa lang of 2023, doon sa pagigipit kay Pastor at sa SMNI at sa mga vloggers, sinabi ko na po ito, hindi dahil nang manghuhula ako, kundi mayroon po tayong mga concerned citizens, mga concerned government workers na naririnig nila mismo sa mga conversation, sa mga sulok-sulok ng Malacanang. Kaya nga ang sabi sa akin, Miss Maharlika, kailangan ipaalam mo sa taong bayan na ito yung susunod na gigipitin.
Number one, si Pastor Quiboloy at ang SMNI. The reason why, dahil nga si Pastor at ang SMNI ay nagbibigay ng avenue or platform kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara. Hindi naman ligid sa kaalaman na napakalaking itinulong ni Pastor Quiboloy not only sa mga Dutertes, sa mga Marcos, di ba? But again, at friends talaga sila. So ito yung nakarating sa akin na ang term nilang ginagamit ay ng aking puting ahas, no? Pipilaya nila si Inday at si Pangulong Duterte at idadamay po kayo sa SMNI. At kakasuhan. True enough, ano nangyayari sa inyo ngayon? Si Ka Eric at saka si Dr. Lorraine na contempt, di po ba, nakulong ng walang due process. Kumbaga panggigipit lahat. So, ang punot dulo nito, walang iba kundi si Lisa Marcos at ang kanyang asawa, ang presidente. Actually, ang tawag ko dyan is under the saya, di ba? By, what do you call it? First gentleman. Kasi hindi siya ang nagdedesisyon. Hindi alam ko po yan. Kasi ako ay naging kaibigan nila at naging supporter po nila ako. Since 2015, nung ako ay nag-vlog hanggang 2022, meron po kaming constant communication yan. Yang si Lisa, nagme-message sa akin. Yang ahas na yan, nagme-message sa akin, tumatawag sa akin. Every time na kailangan nila ako. Nung panahon pa, nung kanilang electoral protest. Diba? Then, nung nanalo na siya, we're still okay. Hanggang sa dumating ang Agosto of 2022, nung nakita ko yung mga hindi magandang ginagawa. Wala pa masyado nun eh. Pakonti-konti pa lang yung kanilang mga ginagawang pangit. But again, kinall out ko mismo si Liza Marcos. Tinext ko, actually I tried, tinext ko lang siya para isabihin sa kanya yung frustration ko bilang isang supporter nila. I am a very straightforward person. Minessage ko si Liza, nasabi ko, anong nangyayari? Bakit ganito yung governance ninyo? Sinuportahan ko kayo para ibangon ang ating bayan, ang ating bansa. Bakit ganito? Pero hindi na po siya sumagot doon. So I know, kaya hinahamon ko po yan, yung si Lisa Marcos na yan, na gawin niya ang lahat ng panggigipit niya sa akin, which is ginagawa niya ngayon. Sabi ko nga, kasuhan mo ako kung mali ang sinasabi ko. Dahil marami pa akong hawak na ebidensya. Pag dumating yung time, nagipitin niya ako na siya mismo. So lahat ng panggigipit na nangyayari po sa SMNI, kay Pastor Quiboloy, sa akin at sa iba pa, ito po ang punot dulo, itong umaacting na presidente na si Liza Marcos na hindi naman hinalal ng taong bayan. Sharon, po ba yung nasa likod nung sinasabi mo yung sabwatan, may koneksyon doon kay sinasabi mo nga Tambaloslos, kay Milyonaryo? Sino-sino ho ba sila? Para po sa kaalaman, specification na ating mga kababayan nakikinig ngayon. Okay, sa lahat ng mga kababayan ko, for sure naririnig tayo Luzon, Visayas, buong mundo. Ano po yan? Kumbaga, magkakasabwat nga si Lisa at saka si Martin Romualdez. Kasabwat yan pati sa smuggling, pati sa pulburon, pati sa, sa droga, pati sa pagpapalaya ng mga taong nasasangkot sa mga malalaking kaso katulad ng yung isang nahuli nila, yung nahuli ng ating kapulisan, si Amit Chanderamani, na non-bailable ang non-bailable ang kaso niya. Nahulihan po yan ng mga malaking kalibre. Inarbor yan ni General Manager, PCSO General Manager, Mel Robles. Bakit ko po alam yan? Dahil ako po mismo, nung nabasa ko yung balita na yon at nakarating sa akin yung impormasyon, Miss Maharlika, yung nahulihang Indian-Filipino na ito na si Amit Chanderamani ng mga malalaking kalibre ng baril, yan po ay kaibigan ni Mel Robles. At inarbor po niya, tinawagan po niya ang PNP, ang mga kapulisan na in-instructionan ni Mel Robles na huwag niyong sasaktan yan. Or yan ang eksaktong word niya. At the word arbor, inarbor niya na huwag ikulong. True enough. Okay? Bakit? Personal po akong tumawag. May makilala din ako sa PNP. Kinonfirm ko, sir. Kasi bago po ako magbigay ng mga information sa vlog ko, I make sure na binavalidate ko dun sa mga taong kakilala ko. Sabi ko, sir, totoo ba na inarbor ni Mel Robles ng PCSO itong kriminal na ito, itong nahulihan ng pampasabog na baril? At sinabi, yes. So tatayuan ko yan sa kahit anong korte kung gusto nilang anuman ang hamon nila sa akin kasi personal at narinig po yan ng dalawang tenga ko.
na sinabing inarbor ni Mel Robles. Kaya po ako galit na galit. And if you talk about that milyonaryo, ako po ang nag-expose noon na nag-viral na million viewers na binati ni Liza Marcos, si Mel Robles noong January 20. Binati ni Liza si Mel Robles noong January 20 kasi kaarawan niya. So ang nangyari po dyan, dun sa video na yon, galing din po yan sa loob ng Malacanang. Gustong iparating sa taong bayan. Miss Maharlika, ang sabi sa akin ng ating mga informers sa loob, Miss Maharlika, kailangan mong ilabas to sa taong bayan. Itong birthday greetings ni Liza Marcos. So inilabas ko dahil siyempre, protektado ko ang bayan. Isa ako sa nangampanya na para sa pagbangon ng Pilipinas. So nilabas ko po yun at doon ninyo makikita sa video na yun, itong First Lady na binati ang isang PCSO General Manager na sinabing happy birthday. And ang pinaka sinabi niya doon na nagtatak sa taong bayan, sama-sama tayong babangon muli at sama-sama tayong maging milyonaryo. Sabi ko nga kanina sa aking vlog, sabi ko, kung ikaw ay matinong First Lady at matino din yung General Manager, hindi ba dapat ang mandato niyan para sa taong bayan? Kahit nag-birthday greetings yun, sabi ko, kung ako ang magbabati, kahit ako hindi First Lady, kaibigan lang ni Mel Robles, ang sasabihin ko, happy birthday. Maraming salamat, Mel, dahil maganda ang ginagawa mo sa PCSO. Marami kang natulungan. Marami tayong natulungan mga kababayan. Hindi very personal, very vested interest. Sama-sama tayo maging milyonaryo. Sila lang ang maging milyonaryo. Paano yung mga tumataya sa loto na binudol nila? Na hindi naman pala, wala naman palang mananalong totoong panalo dahil, alam nyo naman lahat yun na inamin mismo sa Senado na edited yung mga pictures. Galing sa yung mga pictures na pinresent nila na kunwari may nanalo is coming from clothing company na inedit nila para lang linlangin, budulin ng taong bayan na mayroong nanalo pero wala. At ang nakakalungkot, mga kababayan, inaabangan pa rin natin dahil itong si Senator Tulfo nangako sa taong bayan na iimbestigahan, panagutin ang mga dapat panagutin, ipaalam sa taong bayan kung sino yung mga nanalo sa loto at alamin kung bakit maya-maya may nanalo sa loto. And it's so sad. Hanggang ngayon, wala po silang mai-present at sa kabila ng mga anomalyang sasangkutan ni Robles, still nandiyan pa siya, hindi siya nililitis sa Kongreso or sa Senado na katulad ng ginagawa kay Pastor Kibuloy. The fact na si Pastor Kibuloy po ay hindi siya taong gobyerno, di ba? Siya pa yung talagang dinidikdik dyan. Hindi siya binibigyan ng due process na tamang pag-hear sa isang taong inaakusahan. Pero itong si Mel Robles na General Manager na mismong aminado na fake yung mga pictures na pinresent nila na kunwari may nanalo, ipabalik-balik pa po sa ibang bansa. Sabi nga ng informer natin, pabalik-balik, dinideposito na ang mga pinanalunan nila sa loto dyan sa kung saan mang mga bank accounts sila. So nakita niyo mga kababayan, di ba? Nakikita niyo. Hindi ko pinagtatanggol si Pastor. Ang pinagtatanggol natin dito yung karapatan ng isang tao na marinig, marinig ang kanyang side, hindi sa Senado, kundi sa tamang korte. Kasi hindi naman korte ang Senado. But anyway, balik ko ulit kay Robles, bakit protektado pa ng presidente ay itong mga taong ito? Dapat tanggal na yan dahil pera ng bayan ang involved dyan. So, yun, Jade. Nais ko lang ma-establish, kaya naitanong ko lang yan tungkol kay Mel kay Mel Robles, ditong sa PCSO, dahil linggo-linggo, ay may napapaulat tayong mga nananalo. Ang nais natin ma-establish dito, ito bang mga milyon-milyon na pera ng bayan ay napupunta sa sariling interes at kaya nailakas loob sila ngayon na manggipit kahit sino man ang gusto nilang gipitin. Tulad na lamang sa estado ni Pastor Kibuloy. Oh yes, Jade, actually, noong December 29 of 2023, nakarating sa akin ang balita na mismo si Robles, nakarating sa akin doon sa mga informer ko sa loob ng gobyerno
na si Robles mismo ay volunteer kay Liza Marcos na pupondohan ang ulo ko, bounty na 10 million pesos galing sa loto. Kaya nga yung 500 something million na nanalo doon sa 2023 ito nakaraang December ay para po yan sa ulo ko at doon sa mga trolls nila. So yan po ay ni-report ko na actually yan sila dito sa Amerika, sa police at even sa federal, sa FBI. Ni-report ko po yan sila kasi nga hindi po biro na marinig mo na gagamitin ang pera ng PCSO o ng pera ng taong bayan na tinataya sa loto para sa ulo ko nagbabayad sila ng hitman para gurgurin ako para manahimik na. So hindi lang yan. Okay? Last year, isa sa mga vlog ko, dahil sabi ko nga, ang dami nating informante sa loob ng Malacanang, sa loob ng gobyerno, sukang-suka na sa kanila. Pabalik-balik yan sa Germany, sa Japan. May pinost pa po akong video nung nakaraan na mismo yung, what do you call it, yung nasa airport si Robles Nandyan yan sa vlog ko. But ganun pa man, ito po ay dapat tutukan ng gobyerno kasi yung salita ko at salita ng taong bayan, hindi pwedeng ibaliwala. Kasi part tayo, di ba? Part nga tayo ng pagkapanalo nila. The point here, sabi ko nga, pwede naman i-check, i-verify sa immigration yan yung record ng pabalik-balik ni Robles, palabas ng bansa. Ano ang kanyang, anong kanyang misyon? Even noong December, nandito yan si Robles sa Amerika. December o January, siguro mga first week of January, nandito yan. Kaya nga po ni-report ko yan dito sa authority kasi dahil seryoso po ang nakarating sa akin na ipapagurgur nila ako. So I have to protect myself at ang gagamitin nila, pera ng bayan. So can you believe that, mga kababayan? Ganito ang klase ng governance, ng pamahalaan, na kapag ikaw ay nagsalita, nagbigay ka ng opinion mo, ng hinaing mo, ng galit mo dahil sa kanilang mga kapalpakan, ang kanilang solusyon, gugurgurin ka. So, saan pupunta ang taong bayan? Hindi na lang tayo magsasalita, parang papayagan na lang natin, nagugurgurin na lang tayo. So, dyan, Jade, nagsimula yung, yung issue na sinasabi ko. Actually, bigla ko naalala na yung time na nag-usap sila, nababudgetan nila ng 10 million yung ulo ko, nasa BGC sila sa Cork Bar. Actually, napuntahan ko sa BGC, doon sila nag-uusap na ina-arbor ni Robles ang ulo ko actually. Nag-volunteer siya na bahala. So yan ang totoo niyan, Jade. At posibleng itong sinasabi po ninyong pera ng bayan ang ginagamit din at pinopondo doon sa mga pagdinig na ginagawa ng Senado sa pamumuno ni Risa Hontiveros at dito sa Kongreso din. Abay, sabay-sabay po ito na mga hearing at target ang butihing pastor. Obviously, Jade, if you talk about Risa Hontiveros, sino ba si Risa Hontiveros? Siya po ay #1 anti-Marcos support, anti-Marcos. Di ba sabi ko nga dyan, sa sinapupunan pa lang yata, anti-Marcos na siya. Pero bakit tahimik si Hontiveros sa mga issue na kinasasangkutan ng mga Marcos? Di ba? Ni Marcos Jr., bakit siya tahimik? Bakit ang pinipush niya itong si pastor na hindi naman nga taong gobyerno? Di ba? Dapat, nandiyan nga sila, ang sinasabi nila, yung mga hearing na, which ang ginaganap na hearing dyan is in aid of legislation. Bakit uma-acting siya na para siyang kukun? Di ba? Na kinonvict na nila si pastor na hindi man lang narinig yung side ni pastor. Sa actual na court, di ba, didinggin mo ang kabilang panig, titimbangin mo, may cross-examination, i-check mo ang mga ebidensya, di ba, magdi-deliberate, okay? Then, huhusgahan. Pero sa case ni pastor, sa panggigipit ni Hontiveros, convicted na ang, kumbaga, talagang may kasalanan na si pastor. So, yung tanong mo na pinupondohan, obviously, dahil yan din po ang nakakarating sa atin na bayad na ang mga yan para gipitin not only pastor, kundi ako. And mismo, the presidential sister, pumunta tayo sa Congress, si Senator Amy. Siya na mismo nagsabi at nakinontra niya ang kanyang pinsan mismo na nagbibigay o nagbigay ng 20 million
million each bawat congressman na magpagamit sa kanila o sumunod sa utos doon sa People's o Parasahan Initiative, yung tawag ko doon. At before that, bago actually nagsalita si Senator Amy, December pa lang, meron din po tayo mga informants sa loob ng Kongreso na Miss Maharlika, nung kasagsagan ng Christmas season, 3 parties po ang ginawa ni Tambaluslos ni Sandro Marcos at nagbigay ng tigda 2 milyon sa mga kongresista na umattend doon sa party na yon. At hindi lang yan. Sinabi ko din yan sa vlog ko na hindi lang perang pinamumudmud, pati po babae, pati kalaswaan, kasama lahat yan. So, kaya galit na galit ako dahil hindi po ang mga informers po natin, they're also part of the Congress na sukang-suka sa kanila, na gusto nilang iparating sa taong bayan sa pamamagitan ng platform ko, sa pamamagitan ng boses ko, para po maggising tayong lahat na hindi na dapat pinapayagan ang ganitong paglalapastangan ng ating gobyerno. Si Liza Marcos pa rin ho ba yung nasa likod? Bukod dito sa investigasyon niya ng Senado at ng Kamara, dito po nakikipagsabwatan sa Amerika. May ano ho ba kayo dyan nalalaman? Ay, yes. Actually, may kaibigan ako, nandyan pa siya sa Pilipinas. Pag dumating yung tamang panahon, meron niyang audio-video si Liza na hindi pa namin nailalabas. Na mismo galing po sa bibig niya, na sinabi niya sa kausap niya na meron siyang koneksyon sa partikular na malaking platform sa Amerika na kaya niyang ipagurgur o ipa-shutdown. So yan po, hindi ko pa nailalabas yan at dahil po pinoprotektahan ko yung taong may hawak. Nasa akin na yung audio niyan, pero pinoprotektahan ko po yung, yung taong yan. At in terms of pakikipagsabuatan niya, ginagamit po ni Liza Marcos ang lahat ng power niya, pag-aabuso sa power at pera ng bayan para gipitin din ako dito sa Amerika. And later on, mga kababayan, malalaman niyo ang lahat. May mga bagay lang ngayon, may mga informasyon na hindi ko pwedeng i-share sa inyo. Pero yes, ginagamit po ni Liza Marcos ang dirty tactics nila na nakasanayan sa Pilipinas dito sa Amerika sa panggigipit sa akin at sa iba pa. May mga aabangan, Binibining Maharlika, na batayon mula sa palasyo, mula mismo kay Liza Marcos, itong dapat ding bantayan ng ating mga kababayan sa mga susunod na mga araw. May mga babantayan tayo. Aabangan. Meron pa bang aabangan ang taong bayan? Yes, mula sa iyo. Okay. Yes, kailangan pong abangan ng taong bayan dahil ito po ay ilalabas ko na in few days, naging busy lang ako. Boses ni Liza Marcos na siya po ay nakikipagsabuatan sa Department of Foreign Affairs para distrongkahin o i-fix ang mga papeles ng isang individual na nasa Turkey. Okay? Liwanagin ko lang, meron pong mag-asawa, okay? Babae at lalaki. Ang lalaki ay kaibigan ni Liza Marcos. So nagkaroon po sila ng kanilang, nag-aaway sila dahil, nangyari talang pag-aaway. So umalis po ang babae papuntang Turkey. That was 2022, no? Pumunta ng Turkey, kasama ang kanya mga anak, alright? Itong wife na ito, dahil nakasalala yung kanyang buhay, may mga threats sa kanya. So pumunta po siya ng Turkey. Noong 2022 po, dahil kaibigan ni Liza Marcos, itong taong ito at humingi ng tulong sa kanya para gamitin, abusuhin ang power para pabalikin ang mga anak, kasi may dispute sila ng mag-asawa, pabalikin ang mga anak sa Pilipinas. Tinawagan ni Liza Marcos ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., then the DFA Secretary. Maririnig po yan ng buong sambayanan. Tinawagan ni Liza, humingi ng tulong para i-extract. That's the word na ginamit ni Liza, na tulungan siya sa extraction. Extraction means i-extract ang mga bata from Turkey
pabalik sa Pilipinas. Kaya nga ang tawag ko dyan kay Lisa, mastermind, hindi lang ng smuggling, kundi mastermind ng pagdurukot o kidnapping. Bakit? If you check the word extraction sa dictionary, sa Google, ang ibig sabihin yan, gagamitan mo ng force. Kasi sa pilitan para pabalikin itong mga anak at itong babaeng kaaway. But anyway, sa mga susunod na araw po, malalaman ng taong bayan at hindi po ito basta chismis lang. Maririnig niyo po mismo ang boses ni Liza Marcos. Kayo po ang huhusga. Ako ang magbibigay sa inyo ng impormasyon at ng audio-video. Ma'am, marami pa kaming mga katanungan na bago si partner Admar. Bakit ganito na lang yung galit ni Liza Marcos kay Pastor Kibuloy na ginigipit siya sa kabila ng suporta na ginawa ng buting pastor kay Pangulong Bongbong Marcos nung mga nakaraang kampanya? Alam niyo, personal knowledge. Siguro si Pastor dahil parang para magkapatid sila ni Pangulong Duterte. Nung ako po ay tumutulong kay Bongbong Marcos, kay Liza Marcos sa kanilang electoral protest na wala po akong hiningi na kahit 5 pisong duling sa kanila para suportahan sila at hindi naman po ako nanghingi. May pagkakataon ng panahon ni Pangulong Duterte na kinausap ako mismo over the phone ni Liza Marcos. Nakausapin si Pangulong Duterte, not really si Pangulong Duterte, kundi si Senator Bongo na i-appoint si Bongbong Marcos sa Department of Agriculture. So, ako po bilang supporter nila, hindi ko po ginawa yun kasi wala naman po akong power at hindi ko gagamitin yung aking connection o friendship kay Senator Bongo para humingi ng pabor para kay Bongbong Marcos. Ang role ko po is hanggang support lang sa vlog ko. So ayun mga tol, klarong-klaro. Klarong-klaro sa pananalita ni Maharlika. Na tahasan na inakusahan si First Lady sa mga katarantaduhang nagaganap at nangyayari sa ating bansa ngayon. So yun na mga tol, please like and share. At kung gusto mo mag-subscribe, please subscribe now. Thank you so much.